display. Dahil? Wala pong mga pera pa negosyante pong Pilipino eh. Yung mga Pilipinong manufactured, wala po silang kakayahan na pag-lisensya lang ng paputok, hindi nila kayang i-ano eh. So meron pa uling babayaran. Yung safety, yung quality control ng mga produkto, yung parang ibig sabihin na parang hindi ho nakaka-comply yung mga local manufacturer natin ng mga paputok. Opo, totoo po yan dahil po maliliit lang po sila, hindi po nila kayang sumabay sa malalaking kalaban po ng industriya ng paputok. Alam naman po nyo kung sino po yung mga iyon. Okay, maraming salamat. Ginoong Romel Eustaquio, so ito po dito po ay medyo nagiging abala na yung mga tindahan dito. Halos wala na hong tulugan yung karamihan sa mga tindahan dahil inaasahan nga ho po na ngayon ay mas dadagsa pa yung mga bibili, mas marami ang bibili dahil bukas po ay holiday. Yung mga uwi ng probinsya, yung mga naggusto makapagpailaw at makapagpaputok sa pagsalubong nila sa bagong taon habang abalang-abala pa rin ho dito sa pag-ikot ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at mamaya inaasahan pong mag-i-inspection din dito si DILG Secretary Jesse Robredo. Yes, Ivan? Oo, maliban sa mga naka-display dyan, may ulat tayong nakita kahapon at ngayon din na mayroon pa rin mga illegal na bentahan o bentahan ng mga illegal na paputok, yung mga malalakas. Oo, actually, meron pa rin kaya mga naghahanap ng mga illegal na yan at anong ginagawa ng mga otoridad natin para masugpo yan? well, syempre, yung Ivan, pagka sinabing illegal, alam mo yung bentahan yan talagang palihim din. Pwedeng tinatabihan lang nila yung nakikita nila nag-survey kung ano yung pwede nilang mabili. Sisimplihan lang nila ng pag-aalo. Kaya medyo kailangan kung maabilidad, yung nagbebenta ng mga illegal na paputok, maabilidad din yung ating mga pulis. Kasi nandito naman sila at nagmo-monitor kung dapat hindi sila nalulusutan dahil parang pag nalusutan sila ng mga nagbebenta ng mga illegal na puputok, yun yung nagiging dahilan kung bakit ito'y kumbaga naglipa na pa rin sa kabila ng kampanya na sinasabing bawal ito, hindi pwedeng gamitin, may mga nakakapagbenta pa rin at nakakalusot doon sa ating mga otoridad na nagbabantay nga dito sa mga tindahan ng paputok sa Bocaue, Bulacan. Pero wala ka naman kasing kahit tanong yung mga tindahan dito, wala naman daw silang ibinebentang ganung malalakas na paputok. Walang aamin, Walang aamin, pero may nagbebenta. Yun ang ating problema doon, Ivan. Walang aamin, pero may nagbebenta. Kung sino yun, siguro dapat hanapin yun ng ating mga otoridad. Dahil may mga pulis naman dito. Actually, alam mo dito sa kinatatayuan ko, ilang metro dito, meron parang police outpost, detachment ng pulis na nagbabantay dito, supposed to be, doon sa mga pagbebentahan dyan. So, nakakapagtaka lang din kung paano pa sila nalulusutan ng mga nagbebenta ng illegal na puputok. Kasi dito din sila pupunta, yung mga nagbebenta ng illegal na puputok dahil alam nila na dito pupunta yung mga naghahanap ng mga paputok, pati na yung mga malalakas at yung mga illegal. Ivan? Okay, maraming salamat. Babalikan namin mamaya. Susan Enriquez. Hindi na raw tataas ang presyo ng mga medianoche items sa mga supermarket. Pero sa ilang maliliit na grocery, bahagyang nagmahal ang mga produkto. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Malawag pa ang mga pasilyo sa supermarket na ito sa Makati City, kaya sinamantala ni Angela Marquez ang pamimili ng pang medianoche. I prefer dito sa grocery kasi malamig, very convenient for us. And unlike yung makikipagsiksikan ka pa sa palengke or sa Divisoria, mas cheaper lang ng konti pero mas convenient pa rin sa grocery. Sabi ng Philippine Association of Supermarkets Incorporated o PASI, hindi na raw magmamahal ang presyo ng mga medianoche items. Yung mga nangako sa amin sa Price Coordinating Council at saka sa DTI na hindi na sila magtataas, talaga hindi nagtaas. They stayed with the price. Pero sa mga mas maliliit na grocery, may bahagyang pagtaas na. Kinukuha ito sa mga regular na supermarkets natin. Kaya kung kukumpara natin yung kanilang mga presyo, di hamak natataas sila doon sa presyo natin sa regular supermarkets kasi doon nila mismo kinukuha at syempre, binibigyan naman nila ng markup. Ilan sa mga produktong nagmahal ang spaghetti noodles, keso de bola, mayonnaise at mga rekadong pangsalad. Binalaan naman ng DTI ang mga nagtitindang taga kung maningil ngayong magbabagong taon. Binibigyan naman sila ng opportunity para makapagpaliwanag. Ito nga yung matitawag natin na show cause orders. Kung makikita naman ng DTI na merong tingin natin may interest ng pagsamantala din, itutuloy ng DTI yung kaso laban sa kanila. Bukod sa mga medianoche items, makakabili rin sa mga groceries sa mga bilog-bilog na prutas na pampaswerte raw pagpasok ng bagong taon. At kung nagmahal ang ilang mga imported na fruits, ang mga local fruits tulad nitong lansones at bayabas, hindi raw nagbago ang presyo. Nagmahal ng bahagya ang presyo ng ilang imported fruits tulad ng mansanas at ubas. Yung hilaw pang konti. Para,
it will be ripe just right on New Year's Eve. Kung bibili ng prutas, piliin yung makinis ang balat. Piliin ang mas mabigat na prutas kaysa sa mas malaki lang tingnan. Sa mga grocery naman tulad dito sa Quezon City, medyo siksikan na. Pero mas maginhawa pa rin namang mamili kaysa sumabay sa dagsa ng tao sa bispiras ng bagong taon. Okay pa ngayon, kaya medyo konti pang tao. Mas maganda rito, maluwag komportable. Kaysa po sa... Kaysa sa Quiapo. I want to buy things for New Year. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Hindi lamang trend sa fashion next year ang inaabangan ng mga fashionista, maging ang mauusong style ng buhok, hinihintay na rin. Alamin ang mga in na hair trends sa Year of the Dragon sa report na ito. New Year, new look. Yan ang gusto ma-achieve ng marami nating kababayan na dagsana sa mga salon para magpalit ng hairstyle. Pero ano nga ba ang mga papatok na gupit ngayong Year of the Dragon? Ayon sa hairstylist na si Dennis Agaton, hairstyle na madaling ayusin ang magiging in sa 2012. Kaya etong kapalit ng mga nauusong Asian haircuts, full bangs at loud hair colors last year, ang mga side-swept bangs, soft curls at layered cut. Para sa mga babaeng maiksi ang buhok, uso pa rin ang pixie cut na may layered twist. Soft curls at wavy texture naman ang mauuso para sa mga may mahabang buhok. Sa medium hair naman, pwede mo siyang lagyan ng mga konting soft waves, ganyan. Pwede mo rin naka-flat. Wag lang yung haircut na sobrang blunt, like yung mga bangs na sobrang full. Kailangan medyo wispy, medyo parang hinangin lang. Para naman sa hair color, mauuso ang shadowing kung saan dulong bahagi lang ng buhok ang lalagyan ng highlights. Pero syempre kailangan isaalang-alang ang lifestyle, edad at propesyon. Bagay na ibinili ni Mommy Ria sa kanyang stylist. Medyo uso pero because I have kids, little kids, pero it also has to be something that will look good every day even if I don't have time to blow dry. Easy to style din ang usong buhok for guys ayon sa creative stylist na si Thomas Ellsworth. Tulad na lang ng messy mohawk ala Bruno Mars. For 2012, there is a strong possibility that mohawk would still be in. Pero the long layered, especially the top and the front, would also give a statement. So, mohawk... Dahil madaling i-maintain gamit ang hair clay o wax, nagustuhan ito ng 16 anyos na si Owen. I think it's nice and since magsa-summer na, it's fresh look and New Year is already coming, so it's also a new look for me. No hassle din sa pag-aayos ang bed hair look na inspired ng Twilight star na si Robert Pattinson. Ano man ang mapiling hairstyle, ang mahalagay mas mapaganda nito ang ating pananaw sa sarili sa darating na taon. Para sa unang balita, Marizo Mali reporting. 2 menor de edad patay sa sunog sa Las Piñas. At ang panata ng isang lalaking minsang nalulong sa bisyo. Huwag pahuli. Tutok lang sa unang balita. Ano nangyari? Nagpapakamatay ako. Ha? Nagpakamatay ka? Oo, tulungan mo ako. I changed my mind, man. Best movie. May natutunan ako. Nakaka-relate kami. Super grabe.